Sa mga nagagalit kay Recto, lahat tayo, kahit si Senyora, ay tinatanong na si Vilma Santos kung nasaan daw si Recto at may sasabihin daw siya. Naniniwala ako na hindi lang si Recto ang may utak. Porkit siya ang head ng finance, is siya ang totoong may utak dito sa mga tax na naglalabasan. At ang problema pa dyan, ano pang tax ang hinahanapan nila ngayon? Para malagyan. Meron pa ba? Parang pinipino tayong mga Pilipino na sige lahat ilalagay natin tong tax. Kailangan makalikom tayo sa mga ito. Ngayon, content natin itong tinatawag na final withholding tax. Naging content natin itong si Recto nung nakaraan dahil sa hindi tayo pumapabor sa sinasuggest niya na capital gains tax from 6% to 10%. Nag-react din tayo sa tax na ginawa nila sa mga digital service. Pagdadagdag ng tax, kaya yung mga Netflix nyo from 500 naging 600 plus na. So, yan yung dahilan yan dahil sa digital tax. This year lang yan. And then ngayon, meron naman tinatawag na final withholding tax. Ano ito? Bibigyan ko kayo ng example ha. Final withholding tax, ito yung kapag ang isang tao ay kumikita. Ang example dyan is yung mga time deposit na matatagal i-imbak sa mga bangko para kumita. Usually kasi ang eksena natin is kung meron tayong extra pera, bakit hindi natin time deposit at least kikita na malaki. Actually, ang mga time deposit na nga, hindi na nga ganun kalaki kumita na nagkaroon pa nitong final withholding tax. Final withholding tax ay kung magkano yung kinita mo sa long term after ng maturity ng pag-time deposit mo sa kahit anong bangko, ay magkakaroon ng percentage ang gobyerno. Ito ay tinatawag na final withholding tax. Okay, ano-ano pa yung mga sakop ng final withholding tax? Bukod sa pag-iipon, alam niyo yung mga royalties, yung mga copyright. Diba kapag tayo mga content creator, gumagawa tayo ng videos, naghahanap tayo ng royalty. Ibig sabihin yung mga free na mga music na libreng ipinapagamit sa atin. Kasama rin yan sa final withholding tax. Yung kikitain ay meron din silang katkong. No? So, na-free mo nga siya, pero mangungumisyon pa rin sila pagdating sa tax, final withholding tax. Ano pa? Kapag nananalo ka sa mga jackpots, mga singing contest, kahit anong mapapalanunan mo, magkakaroon ka ng 20% final withholding tax. So, kahit anong pag-iigi mo na dapat sayo yung panalo mo, is magkakaroon pa rin ang gobyerno ng 20% final withholding tax. So, yan yung mga tax na nilatag. May nabasa nga ako sabi, kapag daw nag-earn ka sa kahit anong pagtatabi mo ng pera mo para mas mapino mo yung mismong interest na mapupunta sa'yo, may tax na. Kapag may produkto ka, ibebenta mo, may tax na. Kapag bumibili ka ng kahit anong produkto, may tax na. Ngayon, kahit pagsisave, may tax na din. Anong gobyerno to? Bakit lahat nilagyan ng tax? Tapos manlulumo ka na lang kasi hindi mo alam kung saan napupunta yung tax. Kung saan-saan inilalagay ng mga walang silbing bagay yung tax. Kawawang-kawawa yung mga pamamayang pinipilit umahon para makawala sa kahirapan. Nilulubog at ang naglulubog mismo ay gobyerno. Napakaraming tax. Pero ang benepisyo naman si 4Ps. Hindi na nadagdagan yung benepisyo, hindi pinag-iisipan kung anong benepisyo ang ibibigay para sa mga tao, lalong-lalo na yung mga public schools. No? Tapos patuloy pa rin sa paglalagay ng kung ano-anong tax. May nabasa rin ako kanina, ang sabi is, sa pagsisave mo daw kasi talaga, ay meron naman daw talagang tax. Kunyari ganito, di ba sa bangko, every cut-off, makikita nyo, kahit anong savings nyo, is nagkakaroon ng interest income. Then, after ng interest income, may deduction na tax. So, may tax na talaga ang gobyerno dyan. Ang problema lang ngayon is 20% doon sa long time na nag-save ka sa bangko. Katulad mga time deposit, yan, mga ganyan. Ang tanong dito is kasama ba yung MP2? Kasi ang MP2 is may dividend din na tinatawag. Diyan kasi pumapasok itong final withholding tax. Meron ng MP2, pag-ibig, gobyerno yan ha. Kapag naglagay ka sa MP2 mo ng at least 1 million, sa pinaka-max na tayo ha. Isang account 1 million, after 5 years, kikita yan ng kulang-kulang 300,000, depende sa rate nila, from 6% to 8%. Ang tanong is, papasok rin ba si final withholding tax dyan dahil yan ay dividend? Diba? Again, sa mga nagagalit kay Recto, lahat tayo, kahit si Senyora, ay tinatanong na si Vilma Santos kung nasaan daw si Recto at may sasabihin daw siya.
Naniniwala ako na hindi lang si Recto ang may utak. Porkit siya ang head ng finance, is siya ang totoong may utak dito sa mga tax na naglalabasan. At ang problema pa dyan, ano pang tax ang hinahanapan nila ngayon? Para malagyan, no? Meron pa ba? Parang Pinipino tayong mga Pilipino na sige lahat ilalagay natin tong tax. Kailangan makalikom tayo sa mga ito, no? Pumasok na itong tax na to sa mga platform na mga online selling, kaya maraming kumawala sa mga online selling apps, no? Kasi nga kailangan mag-BIR ka na dating libre naman, na dating parang ibinigay na yan sa mga tao, total, 'di ba? Parang sa kanila naman yan, mga Pilipino naman yan. Nilagyan na sa panahon ni BBM. Nagkaroon ng digital service tax, yan nga yung mga Netflix nyo, tumaas na. Yung mga editing apps nyo, nagtaas na. Ang dami ng kailangan may bayad, na dati mas marami yung libre. So baliktad na ngayon, no? Masyado tayong nahirapan. Yun sa mga painter natin dyan, na gumagamit ng mga painting apps, yan, nagkaroon na rin ng tax yan. Digital tax. So saan pa kaya ilalagay ang mga bagong tax? Masyado nilang pinag-iisipan na kailangan lagyan ng lahat ng tax. Kawawang-kawawa tayo. Ang mga investor ay nang pumasok sa atin dahil grabe na ang tax ng Pilipinas. Pero ang pag-asenso naman, hindi mo naman nakikita. Sana kung lahat ng estudyante magkakaroon ng 50% off sa lahat ng university. Kaso wala. No? Sana pagpasok mo pa rin ng ospital, kapag nag-aagaw buhay yung kasama mo, kamag-anak mo, sana mabilis pa rin serbisyo, pero wala naman nagbago, ganun pa rin naman. Sana tama yung napupuntahan ng pondo. Sa bawat konting kibot, konting galaw, andyan si tax na nakatingin sa'yo. Sana lang sa bawat pagkolekta, tama yung nakikita ng mga tao. Nasasabi ng mga tao, tama lang mag-tax. Kasi dito naman napunta eh. Pero hindi.